SK Poblacion budget. May we recognize Councilor Florida Abalos for the budget of Barangay Masin. Thank you. Thank you, Your Honor, my colleagues. May I request the hearing budget of Barangay Masin to move next week? Okay. Ayun yan ang Friday. Or Friday is also. Okay. This Friday before our regular session. Ano ang schedule natin ang tatlo kasama yung poblasyon? Hindi, yung barangay. Hindi ko pa naisip yung budget ng barangay. Pinaparisip kanina. Ba't may mga ako nilipos ko. Pero walang naka-schedule this Friday. Meron, yung Malabago, yung dalawang Solid waste. Ay, ano? Yung daw. We will be able to schedule committee hearing next week po. Earlier na lang po before our regular session so that we can easily approve their budget also next week. Friday, next Friday. This Friday? June na yun eh. Next Friday. What's the next Friday? We may be traveling. 7-7, nandito ka? Yeah, pwede pa. Pwede pa po. Okay. With that, thank you, Councilor Carmen, for the manifestation. Alright. Okay. So, start na po natin. Let's start good afternoon, everyone. So, let's start the committee hearing for the annual Barangay Youth Investment Program of Barangay Poblacion, amounting to 678,143 pesos and 30 centavos. This committee is now called to order. The chair would like to acknowledge the presence of all the members of the Committee on Appropriations and the ANBank. We have Councilor Christopher Romero, Councilor Joseph Serra, and Councilor Johnny Cabrera. The three of them are from Poblacion. We also have Councilor Juby Frialde, Councilor SK Federation President, Councilor Mark Harold Bautista, our Liga ng mga Barangay President, Councilor Florida Abalos, and our SB Secretary, Sir Juan Aquino, and the staff of the SB Secretariat po. Good afternoon. Sa inyo po, may I request, of course, the SK Council, and of course, Kapitana, to please introduce yourselves for record purposes. I'm Vilma Tito Galbad, Punong Barangay. Good afternoon po to the members of the Sangguniang Bayan. I am Ryan City Guzman po, our second SK Kagawad and also our budget monitoring officer and Committee on Appropriations chairman po. Good afternoon po. I am Arsene Nigel D. Pape po, SK chairman of Barangay Poblacion. Good afternoon everyone po. I am Ken Vincent M. Moody, Ari of Barangay Poblacion. Good afternoon po. I'm Janelle Ruth, the SK Treasurer of Poblacion. Good afternoon. I am Chief Joshua Limon and I am one of the SK Kagawad. Good afternoon po. I'm Carla Robia Brazato, Committee SK Kagawad. Can you stand na lang para makita namin kayo? Good afternoon po. I'm Carla Robia Brazato, one of the SK Kagawad, and I'm the Committee on Health and Sanitation po. Good afternoon po. I am JV Andrade and I am one of the member of SK Kagawad. JV Andrade. Good afternoon po. I am Rochelle Gawin for SK Kagawad of Poblacion. Good afternoon po. I'm Hazel Zarina Tandok, SK Kagawad of Barangay Poblacion, at the Committee on Environment. Alright. Thank you so much, guys, for introducing yourselves. And the committee, the Sangguniang, received the copies of your resolutions
and the certification from the Office of the Sangguniang Barangay signed by Purong Barangay Vilma Galban about the certification stating that the Barangay Poblacion has an annual budget for 2024 involving a total amount of 6,781,433 pesos, enacted and approved by the Sangguniang Barangay in its regular session on March 4, 2024. With ordinance number 01, series of 2024. So far, this is the most honest barangay. Most of the barangay passed their budget on January 4, first week of January, no? This one is March, no? Thank you for your honesty. And we also received a certification received by the Sangguniang Bayan on May 24, stating also a certification. Bakit po ba may mga certificates na ganito? Because this is the first time that the Sangguniang Bayan will be hearing a budget of the SK prior to hearing the budget of the barangay. So, I told the SK Council na kailangan namin makita yung sources of income ng barangay as well as the actual income ng barangay, no? Actual budget. Since na-receive na rin po dito at may certification by the Purong Barangay, we take these certifications as valid proof na ito talaga yung hugot na pinag-computan ng inyong budget. Okay, let's start. Let's start, no? So, before we proceed, meron kayong nakalagay dito undisbursed budget for 2023 na 94,340 pesos. Undisbursed meaning hindi nyo pa nagastos. Is that correct? Yes po. Ilapit nyo yung upuan dyan. Yes or no? Yes po, yes po. So, undisbursed. Anong plano nyo gawin dito sa inyong undisbursed budget? Plan po namin gawing supplemental for mga ibang projects po na like nakulangan po kami yun. Correct, no? Because, bakit ko tinatanong yun, ang supplemental budget, that is meant for additional projects na wala dito sa aaprubahan natin. Kaya ang rule ng budgeting is, mauuna lagi ang annual budget bago ang supplemental, dahil ang supplemental ay lalabas lamang pag hindi na pondohan yung mga kailangan na projects na wala sa inyong approved annual budget or annual PBY. Okay, so punta tayo sa inyong budget for 678,143.143 talaga. Oh. I love you talaga. Okay. Chairman, bigyan mo kami ng overview yung council dito. Kung ano ba yung nilalaman ng budget nyo. Ano yung pinakamataas na allocation, anong program? So, under po ng ibanggitin ko na lang po lahat. So, under po ng General Administration Program, syempre, ang budget po namin na nakalagay dito is 190,061 pesos. And under po ng education is 40,000 pesos. And under the health po is 157,546.48. And then peace building and security, 11,000 pesos po. And social inclusion and equity, 8,000 pesos po. And global mobility po is 10,000. And economic empowerment is 6,000 pesos po. And environment po is 40,000 pesos po. And active citizenship is 72,000 pesos. Governance po is 45,000 pesos po. And then yung personal services po namin is total of 169,525.82. Okay, before we proceed, punta tayo doon sa sweldo muna, no? So 25%. How did you come up with the 21,191.97? For 21,191.97 is the total of 169 na kinuha po sa 25% ng SK from 10%. And kaya po siya naging 21,000. Sorry? Kinuha sa from the budget budget. ng SK. Okay. Kaya po siya naging 21,191 is dinivide na po yung 169 for
for 8. For 8. For 8 Sige. SK Tosting. Yung sa sahod. Yung sa 25%. Okay. So, 678, 143.3 divided by, times 25%. Oh, Divided by 11. divided by 8 po for SK Tosting. That's the question. 8. Bakit 8 lang? Ilan ang SK Kagawad ninyo? Currently po, we have 6 po. You have 6. Ilan ba dapat ang SK Kagawad? 7, no? Question ko, bakit nyo dinivide ng 8 lang? I mean, totally wala kayong nilagay na tao doon sa isa. Is that what the law says? Na-consult nyo ba the ALG dito? No. Exactly. Okay. Did you consult? Yes po, Your Honor, according to the DALG kasi, we cannot yet appoint a SK Kagawad because there hasn't been yet a guideline for the SK member. Correct. But I'm not pointing out about the appointment. I'm not emphasizing the appointment. I'm emphasizing on the sahod of that supposedly number 7 Kagawad. Yes po. Who doesn't exist yet? Yes. Bakit wala? Wala. Because what happened to the other Kagawad? Nag-resign po siya, Your Honor. Yes, Chair. Your Honor po, nag-resign po siya noong February po. Why? Kasi meron daw po siyang mag-ibang bansa na daw po siya. And then nung March po is gusto niya pong bumalik po ulit. Pero nung tinanong po namin sa munisipyo po is syempre naibigay na daw po yung resignation letter po. Kaya yun po. Okay, correct, no? But I see that there is hindi na sabi ng DILG kasi siguro natanong nyo lang yung possession. But the sahod of that certain possession kasi shouldn't be divided among the rest, no? Can you give additional information, SPSEC? Yes, yung konsepto ng pagbabudget, it should be budgeted doon sa itong SK Kagawad. Kung wala man yung SK Kagawad, that would serve as your savings sa SK na. Parang magiging savings na po yung supposedly na matatanggap ng 7th SK Kagawad. So, I believe siguro iba-iba yung computation nila. Otherwise, tinanong ko kay Madam Penny kanina na otherwise yung parang may liability tayo pag dinivide natin into 6 lang. Kasi under the law, ito yung SK Kagawad. So dapat i-budget nyo din yun. Para sa next time na mag-appoint ang barangay council ng pang-pito ng Kagawad, may sasahutin din siya. Correct. Yes. Because you will never know when we are approving your annual budget for 2024, right? And mali nyo, by August, September, may ma-appoint, di ba? Paano yung sahod niya? Wala dito sa approve, di ba? So that will be the problema, the problem. The problem comes in if may pumasok na ika 7 SK Kagawad. Don't worry because yung sahod nung wala, yung blanco dito, it goes to your savings. No? Yung sinabi ni SPSEC, no? So my suggestion here is you change, you recompute this, you include their one, just put vacant na lang, and then SK Kagawad the position, and the amount no, appropriated. Therefore, ilalagay nyo rin dyan yung sa monthly. So, while we discuss, kaya ito yung inuna ko, while we discuss other matters, you do this now, okay? I-compute nyo na. Okay, we go to your other projects. Any questions from my colleagues? Discussion? Sige. Okay. Sa basket for rotation. More on their part. I'm here, page 6. Page, you have it. Page 6, Poblacion Basketball Volleyball League, no?
amounting to 114,546 pesos and 48 centavos. Any questions from please? Ako napansin ko lang, this big amount will be spent for 2 months only. Right? June to July. June to July. You don't want to extend it para naman, kasi question namin kanina, like for example, isang barangay, they're going to spend 100,000 in just 1 month, di ba? It's big money for just 1 month, di ba? So, ang plan namin dito, you should have this divided into water plants pa. Para hindi yung bulto is naka-alat lang and it will not be too heavy, too burdensome sa inyo na laking bottle na ito. Kasi ito, tingnan mo to. Yes, Meron Councilor. kasi ng item, page 2, Page 2. procurement of basketball, volleyball, badminton, sports equipment, 20,000. Tapos ano yung inano nyo nasa basketball? 114, 131, Nigel. Tapos, yung budget mo, 178,143. More than 20% ilalagay mo sa basketball. Eh, yung iba sa ikaw, ikaw mo din, nag-basketball ka, mukhang hindi ka naman volleyball. Tapos, ikaw, nag-basketball. Isa lang yung nag-basketball. Kasi Nigel siguro. Yung iba babae. Yung iba parang rahista eh. And then, tinawa, yung sa Project Alagang Kalusugan, inalak yung 30,000. Hunger Heroes, 30,000. Ito, balik pag-asa sa eskwela. Yung JHS, SHS, student benefits, 20,000. Imagine mo kung yung budget na yan sa basketball, may yan ba nagdalabi na basketball na hindi nagiging creative yung SK, yung pass to pa rin. Basketball lahat eh. 100 yung una, tapos yung pangalawa 200, di ba? 200. Imagine the change that you could do kung ipagpaliban mo muna yung basketball. I'm not asking you to change, pero tinan mo yung priorities mo, Chairman. Imagine mo, if you would defy public opinion, kasi sabi nila, laos ka, walang muligay, laos, sabi nila eh. Imagine if you would say, fuck you, and then you would allot that budget sa mga nag-aaral o sa mga, ano ba yun, yung parang, may tawag doon, may feeding program or something that would be of greater benefit to the greater majority of the youth. And you could make that change. I'm just saying, nakikita ko yung trend eh, Chairman eh. Halos lahat, tapos ano yung sa fiesta pa sa isa, sa Tapalwa. Ilan ba nila no? 200. Sa fiesta pa lang, 200,000 plus eh. Can you consider, pag-usapan nyo, kasi we are not want to substitute your wisdom in the preparation of the budget. But I am pleading with you, could you reconsider the next time you would present the budget and then reconsider the usual conventional knowledge? Kasi the good thing is that with kayo more than 80 na, mas mature kayo compared dun sa 15-year-olds yung mga you're in college, halos lahat yung mga iba nag-graduate. I just hope that the next time around, kasi I'm not saying that hindi like, parang where are your priorities to do something about it. Focus your thing. Diba naman Yes, before we call on our SBSEC Intellect of Knowledge, of course, Barangay Kagawad, Jojo Pabia, who's joining us this afternoon also. Yes, SBSEC. If they would consider the local advisor, Honorable Councilor Joseph Serra,
you can still do so because the barangay budget of populations has not yet been submitted to this office. Pwede nyo isapin nyo na kung if you will consider the suggestion. Defy conventional wisdom. To do a lot, halos lahat kayo parang nasayanista eh. Kilala ko yung mga iba sa inyo. Let us join you in saying fuck you. Can I just take that again? Delete that. Facebook. Sorry. Anyway, but yes, very good. Thank you, Councilor Joseph. No, but I also have to comment. No, I've seen some innovative initiatives from Barangay Poblacion, no, SK. No, I'd like to mention a few. For example, hindi lang sex education, kundi enhanced sex education program. Para mali emphasis. No, enhanced sex education program. Also this LGBTQIA+ video awareness campaign. This is also very good, in fairness. Also itong Project Gen Z, SK, leaders benchmarking. This is something you can say, they're not only emphasizing training eh. Like, hindi lang kayo mag-join ng training, but you will go and do benchmarking, no? Benchmarking kasi, you'll see good practice of other SK councils in other areas, di ba? So, hopefully, kumasya yung 10,000 ninyo dito. Kung hindi man, you might probably reconsider yung amount na basketball, di ba? To add some of this. But again, we like to emphasize that your budget preparation is your wisdom. Kayo may alam, kayo nakakakilala sa SK ninyo. But ito, suggestions lang namin sa council. Yes, Councilor Jimmy Fialde, Yes. Next. Thank you, Mr. Chair. Natutuwa ako dito sa part ng health, which is na isip yung magbigay ng hygiene kits sa mga disabled youth beneficiaries. Itatanong ko lang, anong mga pare-parehas ba ng cases itong disabled na bibigyan ninyo ng hygiene kits? I mean, pare-parehas pa sila yung cases nila ng pagiging disabled. Kasi 30 ang nandito po. Hindi naman po. Kasi syempre po pag pare-parehas po parang hindi naman po na like parang marami 30 na po na disabled po na ano. Halo-halo pa rin po naman po. So like what? Like yung mga hindi talaga po nila kaya na pumili na yung disabled. Yes. Pinag-uusapan natin. Hindi. Yes po, Your Honor, from Chairman RR's viewpoint po siguro, yung 30 disabled po na youth po, we would also like to include yung mga may mental health disorder po, yung mga kabataan po natin na meron po silang mga physical na ailment po, physical ailments po. For example, yung mga hindi na po masyadong makalakad ng maayos, yung mga disabled youth po natin na may mga... So, yung 30, talagang 30 lang? Yes po, kasi po Your Honor, yung 30 po, pwede pa po namin siyang supplement po from our supplemental budget. So, madadagdagan pa po namin yung 30 po just in case po. At least maganda kasi kakaiba kasi doon sa ibang pondo ng kabataan walang mga ganito para sa mga disabled. And second question pa, bakit naisipan niyong magbigay sa junior high school at senior high school? Ba't sila? Kasi natapos na po namin yung sa elementary po nung December po, nagbigay na po Last kami. year? So Kaya sa junior high na po. Good. Good job. Thank you. Thank you, Councilor Jimmy Fialde. Also, correction lang I think I made this correction before we have this. You included Office of Senator Bongo doon sa 30,000 na Project Hunger Heroes. No? Sa 30,000 ba na to, what is the involvement of Senator Bongo? Why did you have to put his name back? I mean, with all due respect, Senator Bongo, I forgot your life. Yes po, Your Honor, I think yung
yung idea po namin for this feeding program po is nagkaroon po kami ng a chance na makita po sa isang Facebook post na meron po silang parang mobile na truck po na nililibot po, and then we had an idea po if ever na what if we could make a partnership with the Office of Senator Bongo for their mobile truck. Tapos po we came up with the budget of 30,000 po for that. Hindi, ang point ko lang, ano yung bakit you have to put Senator Bongo's name? Dahil siya magpo-provide ng yung ano po, yung mobile truck po maybe, yung alam ko. Oo nga eh. Ang suggestion ko, remove this. Diba yun yung nilagay ko doon, remove this. Kasi magmumukhang siya yung magdadaling sa kanya yung budget. Right? So if you put Senator Bongo dyan, ano daw saan ang source nito, right? And also, I made a correction before also, yung under capital outlay, yung sa hygiene kit expenses, hindi yan capital outlay. Yung nilagay nyo dyan na 30 soap bars, no? Capital outlays are removables, no? Like land, building, gano'n, basketball court, those are capital outlays. But these are not yung mga medicines. Okay? Ito, grass cutter, that's hindi yung capital outlay. Those are MOEs, no? Tanggalin nyo dyan sa ilalim. Sports equipment, slides and sound, capital outlay. Hindi rin yung capital outlay. Purchase of 100 pieces of toys, foods, back. Hindi rin yung capital outlay. Procurement of SK t-shirts, purchase of laminating films. Those are also not capital outlays, guys. Okay? Any other questions po or suggestions from my colleagues regarding the budget of Barangay Poblacion SK? Okay. Hearing none, again, na-compute ko na yung sahod. Yes. Can you show us na? So magkano na ang ano? For yearly po is magkakaroon po ng 18,837.31. Yun na po yung divided from 9 po. Kasama na po din yung number 7 po. And for monthly po, we have 1,569.77. Okay. Sige. Sorry. No. Okay, sige. Alright. We're asking this sources of revenue, yung hinihingi ko dun sa budget ng barangay, because there may be other additional pano from your... Ito yung sa barangay? Ito po na, kapitan. Yung sa barangay ko. Okay. Because, halimbawa, aids to municipal, ang nakalagay dyan, 2,000 lang. Meron lang naunang binigay si Mayor Bona 14, bili na 10,000 pesos sa barangay, right? And, so dapat nilalagay nyo rin yan doon. Meron, so all of the money na natatanggap ng barangay, you have to include. May ordinance din ng poblasyon na mamamolekta sila sa inyong revenue code po ng mga certificate, barangay clearance. Naniningil ba kayo for barangay clearance? Sa barangay po? Ay, hindi po. Yes, business natin. Business clearances. And pagdating sa business permits, business clearances, hindi wala nang makukuha yung mga ako, certificate of indigency, certificate yes, of... included din yung kapitana. Meron kayong, we have passed during the previous administration, yung code, yung revenue code ninyo, tax code ninyo, di ba nakaiyan sa bigay, sisingilin nyo sa akin yung clearances. Ito man, kapitan. At kayo ang sisingil. So hindi daw sila sisingil even with the existence of their kanilang tax code.
Oh, what? Sorry, nawala ako. Meron daw, So meron. kahit na meron silang tax code, hindi sila naniningil. Talaga po? Why? Bakit hindi? Okay, hindi, ako lang ha. Sorry po. Gaya ng sinabi ko po kanina, naghahanap tayo ng mga sources po of funds, no? Alam ko po siguro iniisip ninyo, that's a good ano ba? That's a good pa-poking points if hindi kayo maniningil. Pero, you have to consider that you are spending coupons, electricity, print, expenses, no? So how will you be able to fund these expenses if you're not having revenue? Take note that these certificates are allowed, no? Pwede kayo gumamit based dito sa local government manual for accounting policies, no? Nakalagay dito. Those are service income ng barangay. So sana ma-implement po ninyo, Kapitana, kasi ilan yung mga, may mga isang barangay, isang certificate doon amounting to 200 pesos, di ba? Because those are not for people. Those are like certificates if mga companies or business yung hihingi sa barangay, di ba? They're able to pay naman, di ba? Knowing that it's poblasyon. So, ako, I'm pro fiscal administration kasi na sources of revenue, lalo na, hindi naman, lalo na, 80% dependent tayo sa NPA, no? Generally, sa Macaldan din, 80%. Pero we are coming up with other sources ng revenue na makakatulong din naman sa budget ninyo. So, tingin ko pag ilalagay nyo yun, pag ilalagay nyo yung mga yun, maglalagay kayo dito ng projections, tataas ang budget nyo, tataas ang projected and estimated budget ninyo, mas marami kayo mapupunta ng projects, di ba? I'm saying this because May ngayon, papasok na tayo ng June. June is preparation na po ng budget ulit for 2025, di ba? June, and you have to submit, ang deadline ni Kapitana is September 16, October 16, sasabihin niyo na po yung budget ulit sa atin dito ng for 2025, di ba? So, sinasabi ko, para idagdag niyo na for 2025, yung mga corrections na sinasabi namin dito. Mr. Chair. Yes, Councilor Julia. Yes. Since for my observation, hindi ko alam kung almost all barangay na hindi nagko-collect. Gusto ko nga marinig, Kapitana, since nandito po kayo, bakit ayaw nyo mag-collect ng barangay cleaners ko? Para malaman din natin ang reason nila. Kasi almost barangay nga, hindi sila nagko-collect. And yung sinabi ng chairman ng operation natin, Councilor Ray, is suggestion. Pero gusto ko rin marinig, bakit nga hindi po tayo nagpo-collect sa mga barangay natin ng barangay clearance, mga ganun po. Kasi po, yun na lang dadagdag ko kayo. Ayun yung nadatnan nyo na kay Captain, na hindi po siya nagpo-collecta. Para sa inyo, bakit ayaw nyo din po mag-collect sa mga kabarangay nyo ng fees ng barangay clearance like that? Baka, subukan na lang lagi na kolekta itong next. So ibig sabihin para din sa inyo ngayon, sa inyong administration, gusto nyo na rin po mag-collect? Kasi nagsari na sila na pumunta ng collection. Kaya, So ngayon sa inyo, sa pag-upuli bilang kabeda ng population, gusto nyo na rin po mag-collect? Okay. Sa ngayon, gusto nyo na. Pero nung past, ayaw nyo. Hindi sila nagko-collect. Hindi kasi, natanong ko yan kasi almost the barangay nga hindi nagko-collect. May kanya-kanya pong reason. Kaya gusto ko lang pong malaman sa kapitan ng poblasyon kung bakit ayaw. Pero sabi nga ni Kap, baka sa susunod mag-collect na daw. Okay, thank you, Kapitana. Yes, Councilor Joe. Yung Councilor Joseph. Yung tinatanong po yung tungkol sa mga certifications. Hindi, barangay clearance. Certifications. Yeah, ang tayo ang very controversial na insama. Wala rin ordinance sa'yo actually wala na existing ordinance yun para tempered na tempered na sa aman may rason na
no akin wala na may kontrobersya ng sama, wala na speaking, wala kami tagtagoy, na aprobaan dyan, ipasuot yan, kolektaan. Balat mo i-consider yung ordinansa natin, makasingil kayo, wala na inaprobaan yung ordinansa, inaprobaan on review. Duga, SSS na, insan nangyari kailangan kolekta. Balat, depende mo si kayo, yung option nyo mo kolekta kayo. Check yun, ikan, gawin pa biya, tamang siguro, check yun na. Ito, nagsama na yung kabya, magpalag na. Kotali, manlasos ang umay yung mga 1,000. 2,000. Singilan, sa may unahan niya, iwan may ulat niya talaga na lang ito, may akin, wala raratan niya agad gawa. Yes, you're recognized, Kagawa. Yung sa kasi collection ng mga ganyan, mga 80% to 70 to 80% ng mga bumubuha kasi usually mga indicted. So, ganun. So, about business permit, meron po sa munisipyo. So, bale, hindi pa ata binibigay yung collection last year. Wala pang iting. Kaya hindi pa nisasama sa budget. Yung collection last year, nung pagkatapos ng hearing ata dito regarding that, nag-automatic na sa munisipyo. Kaya yun. Sakit kayo ng ordinance sa authorizing the LGU. Yes. Yun po yung sa kay ex-kapitan Tunay. So, nung dumating kami, pre-ride na kami. So, maraming dumating na mga issues, lalong-lalo na meron pa tayong issue na pumunta doon ng itik na nagkukulit daw kami, which is wala naman. Correction po kami. The ordinance that we passed is yung pag mag-a-apply po ng business permit, no? Ibig sabihin, anti-red tape yun eh. Meaning, hindi na sila pupunta sa barangay para mag-apply ng barangay clearance for business permit. Halimbawa ako, may-ari ako ng kumpanya, ang negosyo ko, magpapagawa ako dito, mag-apply ako ng business permit sa munisipyo. So, hindi siya agad lalaglag barangay, dumanaglag munisipyo, man-apply ng barangay clearance, no? Yun po yung sinasabi ko, pag negosyo. Pero, pag yung individual, hihingi po siya ng certificate of good moral character from barangay. Hihingi po siya ng certificate of to file action. Hihingi po siya ng certificate of indigency na mag-apply siya ng loan. Diba? Nandun po yung sa revenue, tax code po ninyo, no? Na may option, may single amount, no? We are saying this because paano tayo makakagawa ng mas maraming project if kunti lang yung source of pondo natin. And huwag kayo magalala because all of the monies that come in your barangay naman are may resibo, no? We are emphasizing this po, not only sa poblasyon but even in other barangays because we see the need to sabihin sa kanila na may ordinance po kayo and it's our obligation to enforce the law. No? I-enforce nyo yun kasi trabaho po natin yun. Unless gumawa kayo ng ordinance na babaguhin nyo yung ordinance na yun, i-amenda nyo, papalitan nyo yung ordinance na yun para hindi nyo i-enforce. No? But apparently kasi meron po kayong ordinance na naipasa. Ang ordinance ay law, no? Local law. Ang local law, mababago lang yan once na inamendahan po ninyo. So if ayaw nyo pong i-implement para hindi rin po kayo maging reliction of duty? Reliction. Yun, dahil po yung trabaho natin, enforcing law, yun na po gawin natin, i-amendahan na lang po natin yung revenue code po ninyo. But again, yun po yung suggestion ko. I'm saying this because it could affect the 10% ng budget ng SK. Kasi kung tataas ang budget ng barangay, it means tataas ang budget nyo, SK. And it comes to projects, your salary, your MOE, diba?
So yun, lalo na ngayon, nakita ko may bagong barangay hall na ginagawa po sa likod, no? And yung taas na harapan ng barangay hall nyo, it's your SK office already, di ba? Tama ba yung marites ko? So yun po. So again, yun po yung aming suggestion, no? With that, any other questions po or suggestions? Malapit yan. Ay, samantalan ko pala, may budget po dyan, poblasyon. Budget yung poblasyon, di ba wala may pagtutungtungan tayo yung problema, yung utang yung basura, sa kuryente. In-anticipate yun naman ang budget yun. May sakri yung obligasyon yung babayaran. May dyan budget yun, yung submitted yan. Kasi tumpatan ng Councilor Aldrin-Man. May dyan basura. Basura, yung utang. Balag, di ba? May mention na gawad Fabi insan may dyan kuryente. 200 points man bilang. May monetary obligation yun. Pagtad, walang budget. Siguro, but it will come up no bilang. Wala lay nawit sa atin. Bilang yan mo may kasabit naman budget, may planchado lang. Sa pagtubo doon, sigling na naman tayo may dyan din balat eh, basura. Basura, mababawas. Bawas sila, but it's being addressed. Salamat, yeah. Correct. Thank you. Since dito na si Kapitana tama, pero thank you, Councilor Joseph, kasi yun din po yung tatanungin ko kung paano yung plano po ng barangay. Halimbawa po, example lang itong kopya ko is as of January 2024. As of January 2024, this year, dalawang buwing din sa poblasyon. Noong January pa lang po, pero hindi pa nabayaran na kuryente mula May 2023 hanggang January. Yung isang linya naman, September hanggang January. So, ang total amount na utang noong January, hindi ko pa alam yung as of May, this year, 104,753 pesos. And yung sa basura naman po, hindi ko na yung kopya ko, yung isang kopya. Nandun naman po yung kopya ng mga sa munisipyo po. Hingin na lang po natin sa Municipal Treasury. Sila po yung may hawak na kopya po nun. I'm saying this because hindi pa po nag-hearing yung populasyon para pagdating nyo po dito, Kapitana, pag isasalaman po namin yung budget nyo, alam niyo na po yung sasagot sa amin. No? So in advance na ni Councilor Joseph yung tanong namin in preparation po ng budget hearing po ng Barangay Populasyon. And tanongin niyo na rin po kung pupunta kayo sa Treasury kung ano pa po yung pwede nyo makolekta sa kanila na ilalagay ninyo sa pondo nyo. No? Kasi for example, yung share, yung sinabi ni Kagawad Jojo Fabio kanina na duman lang naman nakalagay this for me. Meron kayong share doon, di ba? Eh hindi nakalagay dito sa source of filing nyo. Eh di dagdag na rin sana po yun, di ba? Nang tsaka yung aid of municipal nyo, 2,000. Eh may 10,000 na kayo na una. Tapos may, malay nyo, may bibigay pa po sa inyo, di ba? So madadagdagan to. Yun yung question ko kanina. Kaya sabi nga rin ni SPSEC, kung meron kayo idadagdag, may i-edit kayo dito, isabay nyo na rin sa barangay kasi baka tumaas pa yung budget nyo. Ako, I'm expecting tataas po to, Kapitana. Because of other sources ng income, no? Sorry. And yun, kung naniningil, hindi kayo naniningil pala, di ba? Sayang, income din sana yung source. Yung halimbawa, yung sa garbage collection naman, ang sabi nila doon is trust fund, no? Trust fund meaning gagawa kayo ng saving account, mangongolekta kayo, ilalagay nyo sa trust fund, pero doon nyo lang din kukunin yung pambayad ng basura. No? And ako, ang suggestion ko po doon, puntahan nyo po si accountant kung paano po gumawa ng trust fund. No? Because this is an ordinance already sa poblasyon. Kung hindi po kayo mangongolekta nun, it's another na hindi pagpapatupad ng ordinance. So, ang suggestion ko is gawin nyo po yun para may stable na pumapasok na kita, pambayad sa basura din po. Yun lang po. Any other comments, suggestions, recommendations po?
from our colleagues? Hearing none, maulan sa labas. Kumusta kaya ang recognition program ngayon? Isa mga mga graduation, wala naman. Nakapayong sila. Okay. Anyway, but thank you po, Kapitana, for attending our hearing. Now, with that, sasabay student sila sa any words or tataas pa kasi pa kaya sabay na lang. Ang mga nangyayari. So, ang motion nila lang is to request na i-reschedule for another committee hearing. Dahil, kung gusto nyo, kasi may ipa-approve na to, i-defer din naman. Kasi kulang pa. Kasi kulang. Mataas pa yan. Mataas pa kasi. Na lang po. Sabay na po kami. Wala din to kasi Hello? Your Honor, we request to move na lang po yung thank you. With the manifestation of the SK Council of Barangay Poblacion headed by their SK Chairperson, R.R. Fabia, the committee is now deciding to reschedule another committee hearing, to cater to the suggestions of the members of the committee and the council, as well as to update the sources of income of your LGU, and for you to recompute and to re-evaluate your programs as well. With that, this committee is now scheduling another committee hearing next week, together with or right after Barangay Poblacion, right after Poblacion. With that, this committee is now adjourned. Thank you. Thank you.